Ngayon, ang tanong, yung co-conspirator, may aasahan ba kaya nasa ano ba yung proseso na maglalabas na rin kaklaruhin na meron ng arrest warrant doon sa mga binabanggit na co-conspirator kasama si Senator Bato? Well, hindi nila sinasabi yan. May confidentiality clause sila sa mga warrants of arrest. Pwedeng i-public nila yan, pwedeng hindi. We don't know that. May balita na as early as last year, may warrant na. Kasi ang sa ICC, merong tinatawag na pre-indictment warrant. Ibig sabihin, kahit nga hindi ka pa na-indict, pwede na sila mag-issue ng warrant if only to preserve the evidence and for you not to threaten the witnesses and the victims, di ba? So, we don't know that at siguro, hopefully, may aninag na yon pag ma-convene ng trial chamber at malaman namin bilang abogado ng mga biktima kung mayroon ng warrant o wala. Okay. Kasi nga, kumbaga, attorney, common sense naman, di ba? Oo. Si Pangulong Duterte ang sinasabing umano ay nag-utos, right? Correct. Okay. Hindi naman siya mismo ang sinasabing umano'y pumatay sa mga hinihinalang drug user o drug pusher. So kung siya ay nag-uutos, alangan namang hindi pa panagutin yung inutusan, di ba? Tama? Correct. Na siyang gumawa na sinasabing crimes against humanity po. So yun. So dito, na common sense din na talagang maglalabas ng arrest warrant sila. Yes. Ako ganun din. Pareho tayo, Ted. Kaya nga tinawag si President Duterte na indirect co-perpetrator kasi hindi naman siya nag-pull ng trigger. Pero definitely, hindi niya magawa yon kung titingnan mo yung ebidensya ng prosecution o ang aming legal theory. It was a common plan. It was, of course, implemented hanggang sa baba. So, yung mga nasa baba, and in fact, if you look at the document containing the charges, Ted, nagsabi siya doon ng 9 entities, yung DCC, yung kumbaga information, kumbaga sa atin, ang nakalagay doon, may 8 pangalan. 8 pangalan na Senator Bato, etc. Pero yung pang-siyam, tingnan mo, other public officials and PNP officials. Okay, sige. Pwedeng damay yung sila. Opo. Sige po. So, sir, nangangahulugan nga po, by the way, sa kasaysayan ba ng ICC, yung mga na-convict na dyan, meron bang iba? Meron bang gano'n na yung na-convict, tapos meron siyang mga general o sino mang mga hitman na nakasama? Yes. Ano na yan, may mga kaso na kasama yung subordinates niya. Okay. In fact, ano yan, kasi normally, ang crime against humanity, hindi yan gawa ng isang tao mayroong subordinates yan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid.